Ay, tol, may tatanong pala ako sa'yo. Aware ka ba dun sa sa Jollibee paper bag story? Nakita ko yun sa Facebook eh. Ano yan? Yung yun, tol. Basically, TLDR. TLDR, wala naman tayong binasa dito, TLDR. Yung misis niya, so si girl, nanganak siya, di ba? Nanganak siya. Tapos, yung lalaki, yung asawa niya, kaya siya tinawag na Jollibee paper bag story kasi pumasok yung asawa niya dun sa kwarto na may dalang paper bag. Bagong panganak yung misis niya. Pumasok sa kwarto, di ba? Sabi nung misis niya, "Oy, love, parang ang sarap naman yan." Sabi nung lalaki, ano nga bang sinabi ng lalaki? Parang sabi nung lalaki, "Ay, love, sa akin lang to eh. Parang bawal to sa'yo." Ganon. Bawal to Kasi sa'yo. alam mo naman, pagod din ako. Ganon. Meron naman libre yung ospital. Yun yung kaya siya tinawag Jollibee paper bag. So basically, pinagdamot nung lalaki, nung mister niya, yung pagkain dun sa bagong panganak niyang misis. Bagong panganak. Anong masasabi mo? Mag-comment ka. I wanna hear your thoughts. Kasi nakaka-visit. Na-visit ako dito. Nauna rin ko. Pero gusto ko, I wanna hear your thoughts. Kasi, parang nabanggit din sa akin, yan, before ni Pat. Parang napasadahan namin. Tapos parang nawala na siya sa isip ko. Tapos ito uli. So, pinaalala mo uli, ha? So, anyway. So, ayusin ko lang sa utak ko, ha? So, bagong panganak yung babae, nasa hospital. Siyempre, like, mahirap yun, di ba? Tapos sabay, yung asawa niya, o yung partner niya, pumasok dun sa room. Parang siguro galing trabaho, ganyan, or something. Pagkatapos nun, may dala siyang Jollibee. Alam mo naman yung paper bag na yung brown. Tapos sabay, akala ng babae sa kanya, no? Tama? Pero sabi ng lalaki, hindi, sa akin lang to. Alam mo nang pagod ako eh. Basically parang ganun, di ba? Hindi pwede. So, anyway. Okay. So, hibay natin. Okay. Unang-una, bagong panganak yung babae. Doon pa lang, wala ka ng laban eh. No? Doon pa lang, wala ka ng laban. Bagong panganak yung partner mo o yung asawa mo, dapat ang priority mo, doon sa part na yon, after knowing na safe yung bata, yung asawa mo na dapat. Wala nang pake yung buong mundo sa'yo. Sa araw na yon. No? Within the first few weeks, walang pake yung lahat. Kasi, ano ba nangyari sa'yo? Wala naman eh. Ano yung lumabas sa'yo? Ihi. Tae. Sakit ba yun? Hindi naman eh. O, ano yung lumabas sa kanya? Tao yung lumabas sa kanya. No? Literal na napunit yung laman. 9 months yan. 9 months yung tumira dyan. Ang hirap niyan. So, walang may pake sa'yo. Wala. Maski nanay mo, wala. Walang pakialam sa'yo. Yung aso din, walang pakialam sa'yo kasi nakapokus yung kung may aso ka sa inyo. Sorry, tol. Ito yung eksaktong sinabi pala niya. Quote unquote. "Sorry, love. Sa akin lang to. Gutom na kasi talaga ako. Alam mo naman, napuyat din ako. Naghihintay sa'yo. May libre naman ng hospital food dyan. Yun na lang sa'yo." Okay. Wait lang. Isa-isa natin yan. Sorry. Okay, wait lang. So, yun nga. Balik tayo doon. So, ang point is, pag nanganak na yung partner mo, sino ka ba? Yun na yun eh. Balik tayo doon sa previous episode. Sino ka ba agad? Wala ka na. Hindi ka na. Daho ka na yun. Tapos sabay, ang point dito is, kung gutom ka, tsaka pagod siya, pagod ka, tapos puyat ka, anong tingin mong ginagawa nitong partner mo? Natutulog ba sa dyan? Di ba siya tulog eh? Puyat din siya, tol. Kakaantay lumabas ng bata. Tapos, hindi lang siya puyat. Ang sakit pa. Ikaw kaya maglabas ng melon ng ulo dun sa ano mo. Sa butas ng kwan mo. Sa butas ng ilong mo. Try mo. Di ba? Di ba? Makukulakot ka ka dyan. Bisa masakit pa eh. Ikaw kaya yung ganun. No? Yung ganun. Putulin yung ganun mo dito. Tapos para lang makuha yung kulangot mo. Di ba? Masisaryan yung kulangot mo dyan. Try mo kaya. Di ba? So, bakit hindi ka na lang bumili? 2 french fries, 2 burger. Magkano lang ba yon?
wala kang pera, bibigyan kita ng pera, halika dito. Di ba? Magkano ba yun? Magkano yung burger? 50. 50 ba? Yung Yum Burger. Magkano yun? Yung pinakamura. Sabihin mo na sobrang damot mo talaga at ayaw mong ibigyan ng Jollibee yung asawa mo. Sana kinain mo na sa Jollibee yung pagkain. Oo nga. Hindi ka na nagdala. Hindi ka na nag-take out, tol. Pinamukha mo pa eh. nag-inggit. Oo. Oo. Tapos ngayon, sabihin natin kumain ka doon. Naglakad ka, napagod ka uli. Huwag mo sabihin kakainin mo yung hospital food. Wag ganon. Wag ganon. Di ba? Pero kung gusto mong kumain sa labas, secret na lang. Wag mo na ipakita sa kanya. Mm-hmm. Tapos, bili ka na lang siguro ng Burger King, Angels. Pwede na yun eh. Saka di ba like pagpasok mo kasi ng kwarto alam mo naman yung mga pagkain ng mga fast food, talagang umaalingasaw yan. Oh. Tapos imaginein mo yung gutom, hirap at pagod nung asawa mo. Maamoy lang yan yung amoy ng Chicken Joy o kung ano man yung binili mo. Talagang mag-rush talaga lahat ng hormones niyan sa gutom. Di ba? Tapos pagdadamutan mo. Walang kwenta. Hindi lalaki yan. Sipin mo, no? Nakaka-bad trip. Walang lasa yung hospital food, pare. Walang lasa yun eh. Mm-hmm. Walang lasa yun. Yes. Diba, na-hospital ka na ba? Na-confine? O, di ba? Ako din, tol. Ang sabi ko kay mama, pwede ba ako mag-ice cream sa Jollibee? Pwede ba akong mag-french fries? Yun yung hinahanap ko eh. Tapos ikaw, ayaw mo pang ipagdamot? Yung labor pa lang, ilang oras yon? Minsan, mag-iisang araw pa yung mga ganyan. Ang sabi niya, 9 hours of labor. Oh, 16 hours of labor, sorry. 16! Oh, 16! Ikaw, tumakay ka kaya 16 hours. Tingnan natin. Sa mga gusto makakita curious sa Jollibee paper bag story, it's all over TikTok. Makikita nyo yung parang summary. Tingnan nyo. Mabibisit din talaga kayo. Kinuwento doon yung kinuwento ng babae doon yung harrowing experience niya sa labor, tapos ganun gagawin sa kanya ng asawa niya. Walang sorry dyan. Walang sorry dyan. Nasa lowest of the low ka, tapos sabay hindi ka tutulungan. Walang sorry dyan. Mm-hmm. Walang sorry dyan. Babayagan dyan. Maski sino pa yan. Walang kwenta.